Baitero sa akin. Notice, please be informed that we have already been in touch with your good office of your chairman with the cooperation of the barangay secretary. Please be reminded, failure to pay your loan on time will result in legal action. You will receive a subpoena from your barangay officials if you do not attend the barangay settlement meeting regarding your unpaid loan. Go to your barangay to verify and to know the time and date of the amicable settlement. Thank you. Alright, napakagandang katanungan po nito. Pero bago ho natin sasagutin, imbitahan ko ho muna sana kayo na pakisuportahan po sana ng aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Okay, nakita nyo ha? Lito na naman po yung mga bugo katabusadong online lending apps. Okay? Padadalan daw po kayo ng subpoena. Tama po ba yung ipapadala sa inyo? Ha? Kung meron ngang amicable settlement daw po sa barangay. Okay, dito po sa ating video, alamin po natin kung may katotohanan po ba yung pinadala sa inyong mensahe. Pero bago ho yan, disclaimer po muna. Hindi po ako abogado. Ako po'y maniningil. Lahat po na sinasabi natin sa ating mga video is based on my experience at syempre po, sa ating po pagsasaliksik at pagtatanong din po sa ating mga kaibigan mga abogado. At isa pa po, hindi ko po kinukonsinte ang hindi pagbabayad ng utang dahil ang utang po ay responsibilidad na dapat po natin bayaran. Ang hindi po ako pabor ay dun sa maling pamamaraan na pautang at maling pamamaraan ng paniningil. Nga po pala, bago natin simulan itong ating video nanghihingi na ho ako sa inyo ng paumanin dahil hindi ko ho kayang basahin lahat yung pinapadala nyo yung mensahe. 3 social media po yan. Meron po akong YouTube, meron po akong Facebook, at saka po yung ating TikTok. Okay, so binabasa ko lahat yan. Ngayon, hindi ho kasi ako sumasagot ng mga personal messages. Kasi iwas na rin ho sa inyo yan. Protection nyo ho yan eh. Kasi baka mamaya, meron kayong mapuntahang ibang page o may kumopya po ng page natin, di ba? Sumagot, ma-scam pa kayo. Kaya hindi ho ako sumasagot. Okay? Tandaan nyo po yan, hindi po ako sumasagot sa message. Meron po siguro nung simula, mangilan-ngilan na nasagot ko, pero ngayon ho talaga pinipilit ko nang huwag sagutin para po huwag kayong ma-scam o maloko. Kasi may mga nanggagaya po. Okay? Ng aking page. Okay? May gumagamit po ng aking mga video. So, para makaiwas tayo na kayo po'y maloko, hindi po ako sasagot sa inyo. Sasagutin ko po yung tanong ninyo through a video. Okay po, para maliwanag ha, wala hong scammer kasi marami na hong gumagaya sa atin. Okay, pinapaano ho natin sa Facebook ay nire-report agad natin. Tapos yung video natin ginagamit na rin. Di po ba, napakarami na po talagang walang ya ngayon. Sagutin po natin yung pinadala nyo pong mensahe sa akin. Okay. So dito po sa mensahe, sabi niya notice. Please be reminded that we have already been in touch with your good office of your chairman with the cooperation of barangay secretary. Okay. Baka ho kasi may magtanong na naman, paano daw na nakakapag-coordinate itong mga bugok na to sa sinasabi nila sa message. Napakadali lang ho yan eh. Di po ba? Kasi yan ho yung panakot nila, di ba? So madali lang ho kasi yung sinasabi nilang nakakapag-coordinate. Yes. Maski ho nakaupo ako dito, kaya ko po makipag-coordinate sa barangay kahit po saan. Okay, basta ho meron akong landline. Kasi i-search nyo lang naman sa Google yan eh. Kalimitan hong panakot nila yan. Nakapag-coordinate. Pero wala akong katotohanan yan. Okay? Bakit po? Okay. Uulitin po natin. Okay? Meron po kasing administrative circular, ang ating pong Supreme Court, yung administrative circular 14-93, na hindi na po tatangkilikin or papansinin sa barangay, pagka usapin po yan tungkol sa utang pagka nahiram nyo yan sa malalaking kumpanya. Kagaya po ng mga OLA. Bakit? Kasi po, itong mga kumpanya na to, may kakayanan po magdemanda. Okay? Ang tinatangkilik na lamang po sa barangay is yung usapin po pagka yan is magkakabarangay or kung nakatira po, yung naghahabla at hinabla sa isang city or municipality. Yun po yung tinatangkilik. Okay? Pero
Para na rin po malaman ninyo, i-explain po natin, okay, na mali yung pinapadala sa inyong mensahe. Okay, so sabi ko kasi dito, no, please be reminded, no, a failure to pay your loan will result in legal action. Tama naman, no? Meron naman ho lahat, no, na lahat ng pautangan, no, lahat po na nagpapautang, may karapatan po sila na mag-file po ng legal action. Kaya lang po, no, bago sila makarating dun sa legal action, kailangan ma-exhaust muna nila yung kanilang pamamaraan sa paniningil. Okay, dapat yan, i-message kayo, email kayo, no, tawagan kayo na ano bang nangyari? Ba't hindi kayo nakabayad? Diba? Dapat may ganun eh. Tapos dapat yan kasama sa policies and procedure nila na mayroong mga offers, diba? Payment options. Hindi basta-basta yan na ihaharas mo agad. Diba? Kasi bawal na bawal yan eh. Tingnan mo tong mga to, diba? Katitigas ng ulo. Ang SEC po natin ay naglabas na po, no, ng memorandum, yung prohibition on unfair debt collection practices. Napakaliwanag po, inilista na doon. Nakita nyo mismong SEC na po ang naglista ng mga bawal. Susundin na lamang po nila, di ba? Kumbaga, hindi nila gagawin yung nilista doon. Abay, mga kalokohan itong mga to, kung ano yung nilista, yun ang ginawa. Di ba? So, ganun kaloko-loko yung mga yan. O, di ba? Kung alin yung bawal, yun ang ginagawa. Tingnan nyo yung privilege po na mabigyan ka ng lisensya para ikay makapagpautang, napakahirap pong kunin yan. Lalo na kung meron kang, or di kaya kung kasama ka dun sa online lending platforms. Kasi pagka kasama ka dun sa sa recorded online lending platform, maaari ka makapag-advertise, maaari ka pang makapag-process ng loan online. Yan bihira ho yan. Hindi na ho lahat kasi na yan, nakasara na yun eh. Okay? May moratorium yun. So, ibig sabihin, nakahinto ho yun. Hanggat hindi ho nagbubukas ulit ang SEC, wala hong po pwede. No? Kaya ako nagtataka, bakit may mga bagong lumalabas na mga bugo katabusadong online lending apps. Samantalang, sarado ho yun. Tatandaan nyo po sarado yan. Hindi nila po pwedeng anuhin yan. Hindi nila po pwedeng gawin yun na magbubukas sila ng kumpanya tapos magpaano sila online. Hindi, dapat kasama sila dun sa recorded online lending platform para po sila makapag-process ng loan online. Okay? Simple as that. Okay, so balik po tayo. So sinasabi nga nila, legal action, wala akong problema. Lahat po, kagaya yung sinabi ko kanina, pero dapat na-exhaust muna lahat ng pamamaraan sa paniningil. Okay, kagaya po ng mga payment offers, di ba? May mga options yan eh. No? O pwede yan, restructure, una, pwedeng partial payment. Di ba? Depende. Okay, actually, yung prolongation na sinasabi nila, tsaka yung extension, no? Payment option yun. Okay, kaya lang, dapat alam nung kliyente na hindi nababawas, no, dun sa kanilang utang. Yung masakit kasi, hindi alam. Di ba? Hindi nila ini-explain. Wala ko sanang problema doon. Tapos, ito pa, ang extension po tsaka prolongation, hindi dapat yan kasama sa sa mga utang na 10,000 pababa. Dahil napakaliwanag po doon sa memorandum ng ceiling on interest rate na 15% lamang po yung pangkabuuan na interest na po pwedeng ipataw. So, hindi na sila po pwedeng magdagdag pa doon. Kasi pag naningil sila ng extension tsaka prolongation, so additional yun. So, sobra sa 15%. Diba? Sobra-sobra na nga silang maningil. Itong mga to, may memorandum na ay pambasahin. Ang dali namang intindihin. Di po ba? Mario Joseph. Di ko. Tuloy po tayo. Tapos ito sabi dito sila nalilito You will receive a subpoena from your barangay official if you do not attend the barangay settlement meeting regarding your unpaid loan. Nakita mo? Pato subpoena. Diba? Diba dapat summon? Kasi yung subpoena, pinadadala yan sa mga witness. Tingnan mo, lito yung mga yan. Hindi nila alam kasi batas eh. Hindi naman kayo witness eh. Kayo yung diba? Kino-complain. Bakit subpoena? Dapat summon or summon. Imbitasyon. Para alam mo kung saan ka pupunta, kailan ka pupunta, anong oras ka pupunta. Ganun lang kadali yun. Yun ang nilalaman ng ng summon. Nakita nyo?
Di mali na kagad sila. Failure daw, to pay your loan. Wala namang problema yun, di ba? O, failure, sige, kung saan mo dalhin gusto, sige. Pero isa lang sasabihin ko sa inyo. O, yung sinasabi ng legal action, hindi ho nila kayang gawin yan. Bakit? Napakarami hong nilabag niya mga yan. Oh. The Truth in Lending Act lang po, sabit na sila. Consumer Act of the Philippines, sabit sila. Napakataas ng interest, laki ng kinakaltas. Nangaharas pa sila. Oh, di ba? Napakarami hindi tutungtong ng korte yan. Pag tumungtong sila ng korte, suicide yung gagawin nila. Mababaliktad sila eh. Oh. Mario, dun lang ho sa excessive, di ba? Na interest, sabit na sila diyan. Napakarami hindi ho nila kayang pumunta ng korte. Tingnan baka tignan yung korte, hindi nila magawa eh. Oh, sa sobrang takot nila sa korte. Oh, maski ho sa barangay, marami nung visit sa mga yan. Baka mismo yung barangay chairman ng magdala sa sa police station. Sira ulo tong mga to. Eto pa ho isa. Inutusan pa kayo. Oh, go to your barangay to verify and to know the time and date of your amicable settlement. Mali. Pagka may complaint sa barangay, okay? Pinadadalan po yan ng summon. Okay? Hindi ho po kayo pupunta sa sira ulo talaga tong so ibig sabihin wala talagang alam sa batas, di ba? Mga tanga lang. Oh. Yan ho mahirap sa mga yan eh, di ba? Magbabasa ng konti, hindi tapusin. Para talagang meron silang alam. Oh. Kung ano lang yung nasimulan nila, doon lang. Kaya mali-mali. O, di ba? Hindi nila ma-differentiate yung summon tsaka sa subpoena eh. Oh, ang summon po, yun yung pagka may nag-complain sa'yo o may nag-habla sa'yo. Imbitasyon. Pero yung subpoena, ito po is doon sa mga witness. Parehas legal na dokumento yun. Di ba? Pero magkaiba ho ng ng purpose. Sa kanila parehas lang mga tanga eh. Di ba? Mario Joseph. O doon po sa nagpadala nitong katanungan na ito. Wala akong katotohanan yan. Huwag niyo i-stressin ang sarili niyo dyan. Pinakamaganda pong gawin po ninyo is mag-concentrate kayo doon sa inyong hanap buhay. Di po ba? Mag-focus ho kayo kung ano yung kaya nyong kontrolin. Hindi nyo naman kaya kontrolin ng mga iniisip itong mga bugok na to eh. Di po ba? Lahat lang ho ng pananakot gagawin yan. So, para matapos, di ba, kung talagang hindi nyo kaya, pag-ipunan nyo po yan, tsaka nyo po siya bayaran. Yun lamang po ang solusyon yan, kasi hindi naman humabubura yan eh. Kahit gaano katagal ho yan, utang is utang yan. Kailangan talagang bayaran po ninyo. Di po ba? It's just so happen, mga bugok ho, yun ang hiraman po ninyo. Di ba? Kaya kailangan ho, ano yun natin, talagang, kumbaga, pagtsagaan nyo na lang, bayaran nyo. Wala tayong magagawa ho eh. Sundin nyo na lamang po kung ano yung nakalagay dun sa ceiling on interest rate, kung yan po ay 10,000 pababa. Yung 15% na pangkaubuhan, okay? Tapos kung kung mahigit po sa 10,000 yung nahiram po ninyo, kung ano yung nakalagay dun sa apps, yun mo talaga kailangan yung bayaran. Di po ba? Tapos i-complain nyo yung mga yan. Nandiyan po ang SEC, ang NPC, ang PAOK, okay? Ang PNP, NBI, tsaka po ang DOJ. Nagsasanib puwersa na po sila para mabuksa itong mga bugok na to. Okay, pero tingnan nyo ha, napakarami na naman pong harassment ngayon. Okay? Mag-iingat po kayo. Kumbaga yun na lang, kung ayaw nyo na kayo yung nagkakaroon kayo ng depression o di kaya nagkakaroon kayo ng anxiety, huwag nyo na lang humbasahin. Basta pagtuunan nyo ng panahon is yung pag-ipon ninyo nang mabayaran nyo po sila. Ano po? I hope nasagot ko po itong katanungan na to at sana po yung makatulong. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta at panonood sa aking mga video. Maraming salamat po sa inyong pag-like, pag-share, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na imbitahan po sana kayo na pakisuportahan po sana aking mga social media accounts sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang!